dalawa, yung magpakilig o yung gampanan yung mga heavy scenes na ginagawa niyo ngayon dito sa 1 to 7 na episodes? Saan kayo mas na-challenge na gawin? Ako po sa heavy scenes po talaga. Kaya before po mag-TAP, around Werewolf Boy era, sobrang nagbabasa na po ako ng libro, nag-prepare na po ako for the character. And lagi ko pong tinatandaan na kailangan kong bumawi because hindi ako masyadong satisfied with my performance sa SDP. Every heavy scene, halatang nagsistruggle talaga ako. And this time, I want to give justice to Alice. Kasi I'm not just doing this because it's my job. I'm doing this because I'm bringing a character to life, a character that was loved by many people, and I don't want to let them down. Viva entrusted me to this role, so I have to step it up. Kailangan kong gawin ng maayos. Yan po. Love you. There you go. Okay na po ba yan? So, Abilis answering niya. Okay. Ayun, ako naman po sa heavy scene din. Sa mga heavy scenes ako nahirapan. Kaya pinaghandaan ko po talaga siya na maayos. Tapos kinausap ko po si Miss Hannah Fileo kung ano po yung mga nahihirapan po ako. Talagang inayos ko muna po lahat yun bago mag-start yung DAP. Kasi gusto ko rin po, gaya ni Angela, gusto ko rin bumawi sa DAP dahil dun sa SDP po. Hindi pa po ako maka-arte na maayos kasi bago pa lang po. Yan po. How do you support each other dun sa mga heavy scenes ninyong dalawa? Meron po kami bagong ginagawa ngayon na parang sobrang nakakatulong po siya sa amin dalawa. Nagawin namin before kami mag-take, meron pong actor's cue. Tapos, magtititigan lang po kami. Tapos minsan mag-uusap, minsan titigan lang, tapos naiiyak na po ako. Eh, ganun po yung bago namin natutunan. Ganon din po yung ginagawa namin. Kunyari may times na, kasi sa sobrang bigat ng eksena, parang bumibigay or kumakalas sa character. So, ang gagawin namin is mag-uusap kami para bumalik sa character. Parang, kunyari, wala naman siya sa linya. Sabihin ko sa kanya, parang magagalit ako sa kanya. Sabihin ko, bakit mo na ginawa? Bakit ganyan? Bakit ganito? Tapos, babalik po kami sa character. Kumbaga, we talk it out as the characters. Thank you, congratulations to the dalawa. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much for that. Next, let's have from Abante Living, Ray Pomaloy. Ano tawag dito? Congratulations sa inyo dalawa dahil talagang sikat na sikat kayo. At parang feeling ko naman, hindi yun lang pinapasakay yung mga fans ninyo kung ano man ang meron kayo. Kumbaga, pinapakita nyo talaga kung ano yung meron kayo. Yun, ibig sabihin, ano na ba ang meron kayo ngayon? Kasi nakikita ko parang kampante-kampante na kayo, tapos very sweet, si Robin, very protective. Baka meron ng leveling up dun sa huli nating press con. All I can say is, Saya po kami ngayon. we're just happy. Masaya in what way? Masaya na kayo na? Or masaya na meron kayong mutual understanding? Or masaya na ano? Masaya po kami with what we have. Opo. For us, we don't have to define it kasi we're okay with this as of the moment. Hindi po kami nagmamadali into things. We'll just let it unfold naturally. Kung darating po yun, darating po siya. And I think, yun yung nakakawala ng pressure sa amin kasi hindi po naman siya pina-force. Robin, meron kang talagdag. Ayun lang po. Gaya po nasabi ni Angela, hindi po namin minamadali. Darating at darating nun po yun. So, ibig sabihin, naisip nyo kapag naging kayo officially, magkakaroon na ng problema sa working relationship nyo? Or baka... Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman po. We just really want to focus on our craft for now. Parang, we think of it this way, mag-work muna tayo for our families. And then after that, once parang ma-reach na natin kung ano yung goal natin for ourselves, maybe then we can focus on
us. Meron na bang, ano yung mga nabago ng isa't isa sa inyo dahil magkasama kayo at magka-love team kayo? Ang dami po na bago sa akin ni Angela. Napapahaba niya yung pasensya ko. Ang dami po niya tinuturo sa akin, pati po yung pag-i-English ko dito sa DAP. Tinuturuan po ako niya. Yun po. What's the question again? I'm sorry. Ano yung nabago sa'yo ng pagiging close niya ni Robin or being co-worker, mga ganon? For me po, I always say this na naturuan po ako ni Robin makisama lalo sa mga tao kasi ako po, medyo mahiyain kasi ako sa una. So, hindi pala maganda tignan na hindi ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao, nami-misinterpret ko yun. So with Robin, parang hindi naman niya po ako tinuruan. Na-observe ko lang po yun, habit niya po talaga mag-greet ng lahat ng tao, kilalanin lahat ng tao, and minsan kini-quiz po ako nun mag-hi ako, hello po, gusto niya ako, kilala mo yan? Sino yan? Gaganin niya ako, tapos sabi ko, oo, siguro po siya, bakit? Very good, gaganin siya. So parang nakakatuwa lang po na meron akong things na nati-pick up from him na I know would affect my life positively po. Last question na lang pag hindi pa kayo magkasama, naisip niyo ang isa't isa? Opo. Ay? Ay, pero lagi naman po ako nagme-message sa kanya. Kumusta ka? Kumusta ka niya sa set? Halimbawa, mayroon po kasi mga araw na silang dalawa po yung magka-eksena, tapos ako nakauwi na. Ganun. So, nakakamusta lang. Kahapon. Yeah. Nami-miss mo? Opo naman. Ayan, ikaw na, Angela. Ako po, hinahanap ko po yung presence niya kasi happy feel I'm sorry, yung presence. a presence. Kasi happy feel ko po kasi siya. So, kapag nasa set po, tapos early po siya kapapack up, pero yun ko, tahimik na ako, wala nang cute sa paligid. Ay, grabe ka naman. Pero yun po, nagpapasaya po siya. Hindi lang po ako yung may happy feel sa kanya. Lahat po ng tao po sa set, napapa-good vibes po ni Robin. Thank you, napaka-candid din yung dalawa, napaka-honest. Maraming Salamat po. salamat. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Up next, we have from Radar PH, Kiko Escuado. Hello po. Po. Garza po. Hello. First question muna kay Zeke. Hello, Zeke. Hello po. How yung mga fans, kamusta yung mga fans ng Target na, syempre, alam naman natin sa story, ikaw yung third part sa kwento. Ano yung mga support na nakuha mo from them? They're very supportive. Lalo na sa, let's say, kaya sa mga posts, ganun, may mga interactions, or let's say, may posts kami together with Angela or Robin, from both fandoms. You know, fans ni Robin, fans ni Angela, they're both very supportive. And talagang natutuwa sila, so it's something I'm very thankful for. Siyempre pag effective yung character yung ginagampanan mo, may mga naiinis sa'yo. May ganun ka na bang experience from fans na kahit sino nakakapanood? I would say na when I check TikTok, makikita ko sometimes yung comments na naiinis sila kay Trip, ganun, especially the latest episode. And yeah, I'm nothing but thankful for that because obviously, sinasabi naman nila Trip, so yeah, it just means your acting is effective, and at the same time, they know how to differentiate the actor from the character. So, Okay, thank you. Kay Robin and Angela, hello po. Sorry. Siyempre bago si Zeke sa inyong dalawa, paano niyo siya sinusuportahan sa mga eksena na kakaiba para sa kanya? Parang isa pa lang po kasi yung eksena namin, tatlo kaming magkasama. At yun po yung sa episode 7? Yes, yung confrontation po. Ay, 6 po pala. Seven.
7 po. 7. Pero, sorry po. Back to the question. Isa po yun sa recent episodes namin and medyo nahirapan po ako personally kasi first time ko po silang makasama na ganun yung eksena. Hindi ko po alam kung paano po siya gagawin. Pero I think the way we supported each other is yung trust namin sa isa't isa. And yung reassurance namin sa isa't isa na kaya mo yan, focus lang tayo. And of course, with Derek's help, tinutulungan niya rin po kami tatlo. Thank you to Derek. Yan pa. Siguro kay Robin. Robin, bilang leading man ni Angela, syempre, paano mo binibigyan ng assurance yung fans sa effectivity ng character mo na yung role is Rapgel? Oh, sorry. Or parang yung sa, paano mo binibigyan ng, ano na lang masasabi mo doon sa mga fans na syempre yung suporta para sa inyo, solid. Kasi maganda yung napapanood nila sa inyo. Sa lahat po ng mga taong sumusuporta sa amin, simula si Duseng Direk Palma hanggang ngayon, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo lahat. Alam niyo po yan kung gaano ako ka-thankful sa inyo. Mahal na mahal po namin kayong lahat. Gagalingan pa po namin. Madali pa po kami matututunan. Thank you guys. Thank you, thank you. Salamat po. There you go. Maraming salamat po. Up next, let's have another TikTok content creator, Sab Santos. Hello, here. Hi. So yung first question ko is, meron kasing scene sa, I think it's episode 6, na parang 16 minutes long siya, na awayan, iyakan. And it's actually trending online, even the audio of Angela. Sobrang dami ng gumagawa nun. What can you say about that scene? Kasi panigurado sobrang tagal yung sinigal. Also for Direct, how was it shooting that specific scene? Actually, that specific scene is 12 page long. Sinunod ko siya ng isang diretso lang, walang putol. Sumusunod na yung camera sa kanila. One long take, 2 cams following them from standing to sitting the bed, from standing again. It's a long take. And the energy was there. Si Alice at Drake, para kaming naglaho lahat sa kwarto. Parang binuhay nila mismo yung eksena sa loob ng room yun na hindi kami nag-i-exist. Ganun nila ginawa yun. Hindi sila bumitaw to each other. I don't know, it's the magic of actors sometimes that you disappear and you become someone else when the camera rolls. So, na-amaze ako sa kanilang dalawa. Kita naman sa episode kung paano binuhos nila yung puso nila. Ang maganda sa eksena yung kasi balanse siya. Nag-start siya with Alice, tahimik lang si Drake. Napunta kay Drake, tahimik lang si Alice. Napunta na naman kay Alice, napunta kay... Ganun siya eh. Balanse siya eh. Ang ganda ng flow ng scene. And that's the effort really of Rapgel. Sabi ko nga sa tweet ko is, what you saw there is their pure skills and talents. Pinakita ko lang sa inyo. Yun. Magaling po yung dalawang bata. Thank you, Derek. We love you. Love you. Love you. Also for Rapgel, how was it shooting that specific scene? Lalo si Angela, up to 16 minutes long. Namamaga na yung mata niya eh. So talagang, For me po, it was challenging sa part na sobrang haba ng lines ko. And hindi ko alam how I managed to add more ad-libs. Kahit sobrang haba na niya, siguro to feel it lang, mas maramdaman ko lang. Angela, the mura is Angela. Oo po, yung Mura mga... is Angela. Tagalog na mura pa eh. Pati yung minahagi ka ng paulit-ulit. Si Jack po nagsabi po. Sabihin mo Angela, minahagi ka ng paulit-ulit 3 times. Yun na yun, yun naging challenge sa TikTok. Yes po. Hindi ko po in-expect na it would blow up like that. Pero sobrang grateful po ako kay Direk and of course to RDUP, si Direk Alex and Direk MJ kasi ang tagal po nilang hawak-hawak din yung camera. Ang bigat po nun. So, it was a group effort. I think lahat po talaga nagtulungan. It's not just us ni Robin. It's everyone behind the scenes who made the magic happen. So, I'm glad na it's getting the recognition that I truly believe it deserves po. Ako naman po,
nung isi-shoot namin yung scene na yun, sobrang kabang-kaba po ako buong maghapon. Kasi parang yung araw na yun, sobrang bigat po ng lahat ng eksena. Pati yung kasabay po yun nung kami tatlo. Yung nagsutukan kami ni Trip. Parang ang aga-aga nagsusutukan kami. Tapos bigla yun na yung kukunan namin, yung 12 pages. Tapos sinasabi ko po, parang hindi ko pa siya masyado memorize kasi ang hirap niya i-memorize. Mahina po kasi ako memorize. Tapos nung kukunan na, pag po kasi may nakatutok na camera, parang hindi ko na po nararamdaman yung sarili ko, yung mismong character yung nararamdaman ko. So parang tuloy-tuloy lang po. Tapos nung nag-cut na si Direk, okay na, yun na pala yun. Ang saya lang na nabuo po namin siya na hindi kami masyado nagkakamali. Yan po. Also, direct request lang namin ng mga fans, kasama na ako doon, na baka pwede i-release yung one take para makita kung gano'n talaga yung nangyayari. Yun na yun. Okay. Yun na yun. Yun. Siyempre with the editing, pero hindi nyo napansin na it's a very long take. It's really a long take. And then for my last question, the adaptation kasi is very faithful dun sa libro. That's why the casual viewers, nasa-stress sila, even yung mga nakabasa, nasa-stress sila, even for me na nagbasa. So what can you say about the casual viewers na nakikita yung toxicity of the story, the red flags, what would you like to say? Actually ako, nung nag-tweet ako nung hindi pa kami nag-shoot, sabi ko, I want to stop reading this script. I want to breathe. Kasi even nung binabasa ko yung Wattpad, stress na stress talaga ako. Kung ano yung nafe-feel nyo ngayon sa adaptation, inis na inis ako, ba't ayaw nyo mag-usap? Exactly yun yung comment ng karamihan. Pero pagdating sa episode 9, full smile ako. After episode 9, stress na naman ako. So, babalik na naman lahat. So, I think kailangan lang nilang kumapit. Kailangan lang nilang maintindihan na these are flawed people. Lahat naman tayo may mga pagkakamali sa buhay. Hindi naman tayo perfect. Nagkataon lang siguro, nagsama-sama sila sa isang kwento. Na lahat sila ay may dark side. Lahat sila ay may red flag. Lahat sila may red flag. Lahat sila may mistakes. Lahat sila may hindi nagagawa na dapat gawin. Pero sooner or later, I promise naman to the fans and to the viewers na maayos lahat yan sa dulo. Sa ending. Kaya kumapit lang kayo hanggang ending dahil nasa ending ang tunay na fireworks. Yes. Kumapit lang kayo. Catherine and Angela, do you have comments? Stay faithful lang po sa story. I mean, maniwala lang po kayo sa series na to dahil Sasaya din. din po kayo towards the end. Yun pa. Thank you. Salamat po. There you have it. Maraming salamat po. Up next, let's have from Inquirer.net, Jessica Evangelista. Hi, Jessica. So, congratulations, Roger. Yung tanong ko, kasi di ba parang kapag artista ka, may mga, sa mga characters mo, may mga ugali ka na minsan nadadala mo sa tunay na buhay. Like parang, hindi na may magagawa ka. Ay, parang hindi ako to, parang si Angela to. Ano yung, si Alice to, parang, ano yung sa inyo yun, yung qualities na yun? For me, yung kalatangan ni Alice. Minsan nadadala ko na siya, like, hindi naman po kami nagtitake. Tapos, yung mga tao sa paligid ko, Alice! Kasi very Alice of me. Kunyari, may nakalimutan ako or mali yung nasabi ko, something like that. Yun lang po. Yun lang naman. Hopefully. Ako, parang wala naman po ako nadadala kasi sinanay ko po yung sarili ko na pag-cut na. Nonchalant? Hindi naman ako nonchalant. Yun lang po. Thank you. Say, direct naman po. Direct parang, ano po yung tingin, ano yung thoughts nyo sa mga, ay paano nyo po masasabi na malakas pa rin po yung Filipino storytelling kahit na may mga foreign content? Lalo po ngayon parang may nabasa ko kanina pagkaano ko na wala pong showing na Filipino movies right now. Kasi nga po, di ba may Spider-Man tapos may The Odyssey. I think ang Philippine stories kasi is home. Yun yung tahanan natin eh. Kahit sabihin natin na big production yung Hollywood, malalaki yung artista. But I think the essence of Philippine stories, yung mismong kwento niya na hindi tayo, nakakapit tayo, na relatable tayo sa kwento. Kaya itong DAP actually,
ang hilig natin sa iyak eh. Ang hilig natin sa drama eh. Ang hilig natin sa naaawa tayo sa mga characters eh. Kaya mas kumakapit yung tao sa DEP din. So, yun. So I think the essence of the Filipino stories are really the story itself. Kasi yun yung home natin as Filipinos. Thank you po. Congratulations. There you have it. Maraming salamat po. And we are down to our last person to ask. We have from Lionheart TV, Mr. Richard Pagligawan. Hello, congratulations dito sa Dating Alice Friends. Actually, yung first question ko lang sa ating mga cast, share kayo ng something funny or anything na hindi nyo makakalimutan ng BTS with each other. While shooting Dating Alice Friends. Parang walang nakakatawa masyado kasi masyado tayo seryoso palagi. Pinaka-memorable pa rin po talaga for me, I think yung sa SDP pa eh. Wala po masyadong nakakatawa this season kasi sobrang bigat po. Meron nakakatawa. Ano? Nung nasa beach po kami, pero hindi ko po pwedeng ikwento yung mga nangyari. Kailangan nyo muna pong mapanood. Eh di, BTS man. Hindi. Dapat mapanood nila eh. Ah. Basta sobrang happy po kami lahat dun sa beach. Parang wala kami mabigat na eksena. Yun lang ang tanging araw na hindi kami umiyak. Yan po. Zigpe, may share ka ba? Well, yeah, just like what they said, more on dramatic scenes and heavy scenes kasi with Raja. Pero ang ka-eksena ko na comedic, wala siya right now, pero si Topher, si Mirko. So yung mga eksena namin, well, they're comedic, pero at the same time, sa mismong set or IRL, tawang-tawa din talaga kami sa pinagawa namin. Kaya, ayun, so far yung mga scenes namin, yung mga kulitan, bardagulan, gano'n. Yun eh. Natawa kami mismo sa eksena habang ginagawa natin. So, And kanina kasi parang natakil na lahat naman may red flag. So, eto na lang. Ano yung non-negotiable na red flag sa inyo yung dating someone? non-negotiable. For me, a big red flag na parang deal breaker talaga is when someone, something as bad as cheating or something I feel like, non-negotiable for me. Raja. Siguro also one is cheating and then another for me is yung respect for my family. Kung wala siyang respeto sa pamilya ko, it's like disrespect to me as well. Ako po, yung pag wala siyang respeto sa mga tao, una ko pong tinitignan yun palagi sa kahit kaninong tao. Gusto ko po yung lahat ng kung paano niya kausapin yung mga tao, dapat pare-parehas, pati-pati. Yeah. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you po. There you have it. Palakpakan naman natin, guys. That concludes our